Buksan mo rin din yung mata mo, tingin ka lang sa poging nagsasalita rito sa harap, palalayain ka ni Lord. Amen po ba? Ayan. Titigasan ko na po kasi nanay ko lang po lagi nagsasabing pogi po ako eh. Di ako na rin din po. Kaya joke lang po. So, kaya naman, sabi ko nga, kaya naman sa umaga pong ito, gusto ko pong pasalamatan kayo sa nagdaang whole week na nandiyan pa rin kayo. And also, this preaching po ay kinikredit ko po sa Life Giver and also to my professor sa Kainos po is Pastor Narwin Santos. Kaya church, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Amen. And this topic po today, let's talk about Dear Fragile Christian. Medyo mabigat na statement po, ano? Dear Fragile Christian. This letter po is also the letters from the Hebrews Christians na makikita po natin sa Hebrews. Yun po ang magiging passage po natin today. Sige po, paki-next na. Yung picture po na yan, ano po napapansin po ninyo? Ano ang ibig sabihin po niyan? Ano po? Wala pong nakakaalam? Pakisagot po, sige po, pakilakas. Sa mga nakakaalam po, pag nakita nyo po yung sign na yan, sa box, o kahit saan pong lugar, ano po ibig sabihin po niyan? Ano po? Babasagin. In short po, ano po tawag? Fragile. Ibig sabihin, kapag kalimbawa sa box na naka-receive ka ng isang tawag dito, deliver, tapos may ganyan, ibig sabihin, ang loob po niyan ay babasagin. Hindi po pwedeng ibagsak, hindi po pwedeng ibato kasi mayroong mababasag. So, alamin pa natin ano ba ibig sabihin ng fragile. Ang sabi po diyan, the term of fragile generally means something that is easily broken. Ibig sabihin po pala ng fragile, madaling mabasag. Damage or destroy. Mabasag, masira, at madaling mawasak. So it can refer to the physically objects. Like for example po, eto po. So kapag hindi po ito iningatan, ano pong mangyayari? Mababasag. Amen? Emotional states. Di ba yung damdamin po natin? Actually, madali po tayong mabasag. Tulad po nung preaching po ng by the way po pala, itong preaching po na ito is the extension part po of Bit of Satan. Okay? Yung preaching po ng aking may bahay nung last second week. Kaya nga po kung pinangaralan po kayo ng asawa nyo, ng asawa ko, do sa preaching po niya nung second week, kapatid, di pa tayo tapos today, ganun din gagawin natin. Okay lang po ba sa inyo? Magpapabasag po tayo sa Panginoon. Okay lang po? Parang hindi po okay sa inyo. Yun. Ay. Ganun po kasi, ulitin ko po, okay lang po ba na magbabasag po tayo ngayon? Amen. Purihin ang Panginoon. Tuloy po tayo. The concept of fragility highlights vulnerability and needs to care or protections to prevent damage and breakdown. So kailangan iniingatan, kailangan inaalagaan kasi kapag hindi inalagaan at padaskol-daskol ang ating kilos, pwede po itong mabasag. Kaya naman meron po akong 6 na nagpapakita or nagko-context po ng regarding po sa word na fragile. It's number 1, hindi po, next, is physical fragility. Sabi po rito, it refers to the object that delicate and can easily break or damage. For example po, yan nga, yung vase natin, yung aquariums, ito po, baso, and etc. na alam po nating mababasag, that is physical. Pangalawa po is emotional. Describes a person who easily affected by emotions, particularly negative ones such as sadness, anxiety, or stress, or etc. For instance, after the loss of loved ones, ayan, di ba, kapag namamatayan po tayo, basag po ang ating puso. Kapag hindi ka na chinat ng ka-chatmate mo, dahil pinupuyat ka tuwing 12:00, basag ka. Tama po ba? May kausap pa po ba ako?
Yung ginost ka ng kachat mo. Hindi ka tinuluyan ng dapat na nililigawan mo. Tama po. Nag-away kayo ng asawa mo, basag ang puso mo. Amen. Pangatlo po is situational fragility, used to describe situations or conditions that unstable and can change or collapse easily. Yung mga pangyayari or situation sa buhay natin, like for example, sa trabaho po natin, yung hindi mo inaasahang sitwasyon, na akala mo okay yung gagawin mo, yung pala hindi. So that is situational. Pang-apat po is health. Panglima po is economy o economics. Sa perahan natin, sa negosyo natin. Tama po? And ecological fragility. So alam niyo po, church, na lahat po ng anim na yan ay naranasan ng mga Christian sa panahon po ng New Testament. Lalo na po sa key verse na pag-uusapan natin, which is Hebrews. Kaya nga, let me share to you a little bit of background of the Christians community sa Hebrews. Okay po, kasi ang po natin ay makikita po natin sa Hebrews, pero mamaya ko po babasahin. So ano po ba ang background o ano po ba ang kalagayan ng mga Hebrew Christians kung bakit na isulat itong Hebrew na ito o sulat na to? By the way, ang author po ng Hebrew is unknown. Ulitin ko po wala pong nakasulat or wala pong inilapag na pangalan kung sino ang naglagay sa Hebrews. Kaya nga pagka sinabing hindi, si Apostle Pablo yan. Marami kasing nagsasabi because of the context of the letter ay parang si Apostle Paul. Marami naman pong nagsasabi na ito daw pong nagsulat na to ay si Barnabas or ibang mga theologians. Pero to cut the long story short po, wala pong naitala kung sino po ang nagsulat. Maaring nung panahon na yon, sobrang matindi na ang persecutions ng Christianity, kaya hindi niya na pinangalanan ng sarili niya. So though hindi nakalagay ang kanyang name sa sulat or nailagay yung pangalan niya, gayunpaman, kilalang-kilala ng mga Kristiyano sa Hebreo kung sino ang nagsulat nito. At pabayaan na po natin kung sino po yun. Kasi hindi na po natin malalaman kung sino yan. Tagal na po niyan. Ilang years na po ang dumaan. 1,000 years ago na po. So the purpose of epistle is to demonstrate the superiority of Christ and Christianity over Judaism. Kasi doon sa part po na yan, ito malupit, hati po ang kanilang pananaw. Marami pong mga Gentiles and mga Jewish people na nanampalataya sa Panginoong Yesus. At marami rin din naman na mga Hudyo na talagang kapit na kapit, sarado kandado na Judaismo. Kaya nga ang ginagawa nila, binabakbakan nila itong mga Christians na ito. So itong mga Jewish Christians na ito, they start right when it comes sa kanilang pananampalataya. But the problem is, because of the persecutions, sufferings, hardship, lahat ng pain, instead na move forward sa pananampalataya nila, ang ginawa po nila, nag-moonwalk palabas, pabalik sa dati nilang buhay. Amen. Ang hirap namang maging Kristiyano. Ang hirap namang maging Christian. Pupugutan ka ng ulo, babalatan ka ng buhay. Sa panahon ni King Nero, gagawin ka pang palailawan sa gabi. Susunugin ka, biruin nyo po. Ikaw yung magsisilbing poste ng ilaw sa gabi. Susunugin ka bilang isang mananampalataya. Ganyan ang nangyayari po sa Christianity. Church, listen to this po. Obserbahan po ninyo yung Christian dati sa Christian po ngayon. Sino po mas madaling Kristiyano? Yung ngayon o yung dati? Ano po? Yung ngayon. Tama po, kasi walang nagpe-persecute eh. Tama po ba? Paglabas mo dyan, hindi makakarinig ka ba, Kristiyano to, patayin to. Amen? Walang ganun eh. Pero sa kanila, ang hirap ng kanilang pinagdadaanan. Na to the point na naiisip nila, balik na lang ako sa dati kong gawi. Kasi ang hirap maging Christians. Kaya nga ang naging statement ng author ng Hebrews ay ang kanilang faith ay so fragile.
Pambihira. Nandito ka na sa Lord, sabi ng author. Nandito na kayo sa Panginoon. Ito na yung dapat nating ginagawa. Ito na yung dapat nating gawin. Oo, hindi madaling maging Kristiyano sa panahon natin, pero kailangan nagmo-move forward tayo as bilang Christians. Ang problema, naging fragile Christians sila. That makes sense po. May kausap pa po ba ako? So humahantong sila sa pagbabackslide po nila. By the way po, church, listen to this. The word backslide ay pagbalik sa dating pamumuhay at sa dati nilang pananampalataya. Iyan ang ibig sabihin ng backslide. Ano yung dating buhay natin before? Ano yung dating buhay natin before? Huwag niyo na pong sagutin, kayo na lang po. Ganun po ang backslide. Babalik ka sa dati mong nature. Amen? Nandiyan pa po ba ako? So, ang nagtitrigger po na kanilang mga pananampalataya ay yung mga kalahi po nila at mga, alam niyo po, nakapit po sa Judaism. Pero bakit nga ba sila nag-backslide or naging fragile sa kanilang faith? Una, because they are lost their property. Brain nyo, may bahay ka na, kaso inagawang ka. Nawalan ka ng bahay, so namamalimos ka na dyan, natutulog ka na sa kalsada. So, ganun yung nangyari sa kanila. So, tapos, pangalawa pa, they ridicule publicly. They were excluded or treatment as outcasts from the Jewish society. Biruin po ninyo, naglalakad ka dyan, sasabihin sa'yo, hindi ka namin kalahi. Diba? Sa pagiging Christians mo, ang sasabihin sa iyo ng kapwa Hudyo mo, sa panahon nila, alien ka, kulto ka, hindi ka bilong rito. So, ganun ang nararanasan po ng mga mananampalataya po. Dati, they were stripped of Jewish privileges such as entering the temple and the synagogue. Biruin mo, magsisimba ka lang. Pagpunta mo rito sa simbahan, sasabihin sa iyo mga kapwa Hudyo mo, bakit? Nandito ka. Di ba Christian ka? Doon ka. Hindi ka bilong sa grupo. Ganyan po ang nararanasan ng mga Christians sa Hebrews. Kaya kung bakit naging fragile, meron namang tawag po rito, meron namang dahilan. Pero katulad nga po ng sinabi ng author, patid, kapit ka. Kapit ka sa pananampalataya mo. Kasi hindi po pwede na magpapadaig tayo sa mga nangyayari lang sa buhay natin. Amen? Kasi ang gusto ng author ay talagang maging solid Christian ka eh. O maging solid Christians po tayo, especially na dito sa kausap niya. Ulitin ko po, hindi madaling maging Kristiyano. Tama po, kasi sabi sa kanta Pastor, sabi sa kanta, ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Yes, masayang tunay after ng problema mo. Amen? Sino po nakakaalala sa istorya ni Job? Kilala niyo po si Job? Kilala niyo po? Sino po si Job? Sino po si Job? Sino po? Yung gumawa po ng Apple. Si Steve Job. Tawa po kayo para hindi po patay yung Job. Hindi, joke lang po. Si Job po ay natala sa Bible na isang righteous man na dumaan sa matinding pagsubok. Kapatid, listen to this po. Whether righteous ka man o hindi, dadaan ka sa matinding pagsubok. Ang kagandahan kasi na ikaw nananampalataya at kumapit sa Panginoon, may Jesus kang maaasahan. Kaya nga doon sa kanta natin, I speak Jesus Di ba? Kasi isang sabi mo lang sa Panginoon. Kaya lang dito kasi sa part na to, sa kwento po na pag-aaralan natin, nahihirapan sila. Hirap na hirap po talaga sila. Kaya nga ulitin ko kapatid, hindi po madali, napakahirap maging Christians. Especially na the way we live. Biruin mo, kailangan ko pa palang pakitaan itong mga kapitbahay ko na to ng mga magagandang mabubuti. 6:00 ng umaga, nagkakaraoke na. Yung gusto mo pang magpahinga, peperwisyuhin ka. Tama ba? Ang hirap po di ba? Especially na today, modern Christian po natin. Ang hirap pong makisama. Tama po ba?
Minsan yung kapitbahay mo, na, pinakikitaan mo na ng maganda, pambihira na yan. Tama ba? Okay na yung pakikisama mo, maikipagtiryahan pa sa'yo. Sino pa naka-experience niyan? Wala po. Kami lang po. Kami lang. Ang hirap po. Di ba, maglalakad ka lang po dyan. Kailangan, pag sinabing Christians ka, banal ka, may halo ka pa sa ulo. Di ba? Pag sinuntok mo mukha, dapat hindi lalaban niya kasi Christian yan eh. Ganon. Di ba? Ang hirap pong magpaka-Kristiyano po. Pero kapatid, gusto ko pong sabihin, mahirap man, pero masarap maging Christian. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga, naging thinking po ng mga Christians po sa Book of Hebrew is better to going back to their own life. Ang isang desisyon na bumabalik sa dating gawi ay isang malaking pagkakamali. Uulitin ko po, ang isang desisyon na bumalik sa dating gawi ay isa pong pagkakamali. Walang magandang buhay sa hinaharap kung ang lakad po natin ay pabalik. Papaano ka mag-grow? Papaano po tayong mag-grow? Papaano po tayong mag-excel sa buhay po natin kung ang lakad mo nagmumunok ka pa ganun? Di ba? Ang hirap po nun. Amen? May kausap pa po ba ako? Amen. Parang ang sasama na po ng tingin nyo. Amen? Sa panahon ng dilubyo at magulong sitwasyon ng ating buhay, ang isipin na bumalik sa dating gawi, mas lalo kang masasawi. Amen? Dahil ang mas mabuting paraan ay pasulong patungo sa Panginoon. Church, today, there are some reasons why Christians in the book of Hebrew ay sobrang fragile po ng kanilang faith. So why we are studying this topic po, nakikiusap po ako, please, analyze po natin mga sarili po natin. Baka meron na po tayong ganito. Amen po. Buksan po natin ang ating Bible sa book of Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. Tayo po tayong lahat bilang paggalang at pagbasa sa salita ng Diyos. Sige po. Paki-flash po sa screen po natin. Yan. Wala po ba? Hindi ko na ilagay. Sorry po. Okay, basahin ko po. Sabi po rito, NIV, we have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Verse 12, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need some to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, it is not acquainted with the teachings about righteousness. Verse 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to be distinguished good from evil. Basahin ko po sa Pinoy version. Sa Pinoy version po kasi, ang lala po kasi ng translation. Ito po ang sabi. Marami pa kaming sasabihin tungkol sa bagay na to. Pero mahirap yung i-explain sa inyo kasi ang slow ninyong umintindi. Pinoy version po ito ha, sabi po. Verse 12, dapat sana this time mga teachers na kayo. Pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lesson tungkol sa salita ng Diyos. Solid food na sana ang kinakain ninyo, kaso hanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakailangan nyo. Verse 13, ang sakit po no, sa Pinoy version, bili na po kayo neto po para maintindihan po ninyo. 250 po yan sa Shopee. Okay. Verse 13, yung mga taong gatas pa rin ang kanilang kailangan para mabuhay, mga bata pa sila at hindi pa nila alam kung ano ang tama at mali.
Verse 14, pero solid food para yun sa mga malalaki na, sa mga taong na-train na para malaman ang mabuti at masama. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Nihiling po namin ang guidance mo, Lord. Patuloy na ikaw ang kumilos. Lord, libutan mo, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang bawat sulok ng sa iglesyang ito, Lord, at mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Maging ganun din sa abang lingkod mo, Lord God, na nagpapahayag ng iyong mensahe. Puspusin niyo po ng banal na Espiritu. Not our own wisdom, Panginoon, hindi po yung talino namin, yung galing namin, Panginoon, ang lalabas, kundi ikaw at ang banal na Espiritu ang siyang lalabas at kikilos upang ang lahat po ng tao, Panginoon, online and on-site, maging ako, ay mapagpala, Panginoon, at mabiyayaan, Panginoon, ng grasya na nanggagaling po sa inyo. Marami pong salamat muli. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ngayon po, today, let's diagnose and check their situations and reflect po natin yung ating mga sarili. Baka kasi nangyayari po ito sa atin. By the way po, ang Bible po, hindi lang po nagsasalita yan sa panahon nila. Hanggang sa atin po, nagsasalita pa rin po yan. Kaya nga po, ano nga po ba yung mga hindrances? Why Christian is so fragile? Ano nga ba yung mga nangyayari? Ano nga ba yung mga dahilan? At bakit nga ba ang mga Kristiyano ay napaka madaling mabasag? Or ika nga po, doon sa title natin is Fragile Christians. Number 1, sabi ng verse 11, we have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Basahin ko po ulit sa Pinoy version, kasi ang ganda po ng Pinoy version na translation eh. Meron pa ako dyan, ha? Sige, go. Yan. Number 1, they are not listening. Sabi po ng verse 11 sa Pinoy version, marami pa sana kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, pero mahirap yon i-explain sa iyo o sa inyo kasi ang slow ninyong humintindi. Di ba nakakatawa? Hello? Ang slow po. Ang slow ninyong umintindi. So pinakikita ng author ng Book of Hebrew na kahit anuman na ituro sa kanila, sa mga Christians dito sa Hebrews, pambihira, hindi nila naiintindihan. Why? Kasi hindi naman kasi nila iniintindi. Uulitin ko po, bakit hindi naiintindihan ang Word of God? Because hindi naman nila iniintindi. Amen? Sabi nga po, ulitin ko, sabi ng Pinoy version, ang slow kasi ninyong umintindi. Ang bigat ng statement ng author, mga kapatid, magkaiba po ang listening and hearing. Amen. May kausap pa po ba ako? Magkaiba po ang hearing and listening. Ano ibig sabihin po? Hearing is a passive psychological process. It is ability to perceive sounds by detecting vibrations through the ears. Ibig sabihin, narinig mo lang. Maliwanag. Napakinggan mo lang, narinig mo lang, uy, ano yun? Yan. Naririnig po ninyo yung ugong po ng aircon? Naririnig nyo po yung boses ko? Narinig po. Pero magkaiba ang listening. Listening is an active cognitive process. It involves interpreting and making sense of the sounds we hear. It requires focus, attention, and mental engagement. Ibig sabihin, pag narinig mo, nagpa-process siya sa utak mo, at ibig sabihin nun, oy, naririnig ko yung aircon na, papainggan ko, mukhang may problema ata tong aircon na to. Matunog eh. That is listening. Amen. Ang problema sa mga Christians sa Hebrew, nakakarinig lang. Amen. May kausap pa po ba ako? Pagka natulog po yung katabi po ninyo, you know the rules po, mga kapatid. Bigyan ng kumot at unan, wag pong gigisingin.
Hayaan nyo lang pong matulog, baka pagod. Tindihan po natin, magkaiba ang hearing sa listening. Ang hearing po, narinig lang. Like for example, yung mga nanay po, shoutout po sa mga nanay. Sino po mas madalas po ninyong utusan sa mga anak po ninyo? Yung marunong sumunod. Tama po ba? Yung pagkaisang sabi mo pa lang, sumusunod agad. Tama ba? Yung mga hindi po sumusunod, anong tawag doon? Ano po? Sila po yung mga nakarinig lang. Maghugas na kayo ng pinggan. Titignan ng nanay yan kung sino kikilos dyan. Yung kumilos, yun yung nakarinig. Yun yung nakinig. Tama po ba? Pero yung hindi sumunod, teka lang, yung nguso. Tignan po, yung mga nguso po, kakalaro ng ML. Wait lang. Patay ka. Patay. Sabi sa'yo, patay ako eh. Amen. That is listening. Yung nakikinig po, nag-a-analyze siya, nung narinig niya. Ano yung kailangan ng nanay ko? Kailangan ng nanay ko maghugas ng pinggan. Kailangan ng nanay ko magsaing ako. Kailangan ng nanay ko magluto ako. Amen? Even sa church. Magkaiba po kasi yung nakakarinig lang sa nakikinig. Pag may inutos si pastor, may inutos yung mga leaders, that is hearing. Pagka may inutos, sige po, gagawin po namin. May aksyon na gagawin. Amen po? Nandiyan pa po ba? Many Christians, they are physically present but mentally absent. Physically present but they are not listening. Many Christians dadalo sa gawain pero hindi naman nakikinig. Amen po ba? Yung mga nakaupo, tulo palaway minsan. Amen? Lamig. Tulog. Amen? Maraming Christian, minsan naman nakatingin lang sa'yo. Amen? Pero yung isip, ano kaya pagkain ko mamaya? Sarap mag-inasal Nagki-craves ako Amen? So instead na makinig sa salita ng Lord, pambira, mas iniisip, yung gagawin pa mamaya. Minsan naman may mga ganito. May mga ganitong portion sa Christians. Naku po, nakinig. After ng service, tinanong ni pastor, anak, kamusta yung preaching natin? Grabe, pastor. Grabe, ang ganda niya, pastor. Ang bihira na yan. Tinitingin pala ng prospect kung sino maganda. Grabe, pastor, ang pogi, ang cute niya. Di ba? Kapatid, bro, kamusta yung preaching natin? Na may natutunan ba tayo? Opo, pastor, grabe, empowered ako, ang pogi mo. Pero lalaki yun. Amen? So, kidding aside po, maaaring nakikinig, pero hindi intention intindihin. Ulitin ko. Maaaring nakikinig, pero hindi intention intindihin. Kaya nga sabi ng author, dahil sa unintentional listening po ninyo, hindi na kayo nag-grow. Yan Marami pa sana kaming ituturo sa inyo, sabi ng author doon sa Hebrews Dami pa sana akong ituturo sa inyo, marami pa sana akong i-explain sa inyo tungkol sa paghahari ng Panginoong Hesus. Kaya lang ang problema ninyo, hindi na kayo nag-grow. Kasi nga, ang hirap ninyong umintindi. Nahihirapan ninyong unawain. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan kayong unawain itong itinuturo natin. So, ganyan yung gustong mangyari ng author diyan po sa sulat po niya. So, church, hindi masama na maging batang Christian. Ulitin ko po Hindi masama maging batang Christians. Pero ang manatiling batang Kristiyano, malaki na magiging problema natin. Sabi nga po ni Michael V. Ito po si Michael V po nagsabi na ito sa isang vlog niya. Di baling maging pusong bata, wag lang maging isip bata. Magkaiba po yun
Pusong bata at isip bata. Magkaiba po yun. Kasi kapag kaisip, bata, mahirap umunawa. Pero kapag ka puso mo, bata, masaya tayo lagi. Doon natin mararanasan yung sinasabi sa kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? So, fragile Christians, sila yung mga Kristiyano. Ito pa po mga kapatid, kapit lang po kayo. Kapit po kayo sa bangko. Mga Christians, ito yung mga fragile Christians, na sila yung mga Christians na hindi mo po pwedeng pagalitan. Oh. Pagka nasaktan po, amen lang po Real talk po. Wala na si Tita Emma Kasi si Tita Emma na lagi kong naririnig ganito. Real talk. Diba? Yung hindi ka pa nga lang nagagalit pinagsasabihan lang. Magkaiba kasi yung pinagagalitan sa pinagsasabihan. Amen. Pinagsasabihan mo pala, pambira Masamang-masama na loob sa'yo. Mga fragile Christians. Hindi na-attend ng church, hindi lang nabati ni pastor. Ayoko naman yun. Ayoko na sa church ng The Lord Our Banner. Suplado ng pastor nyo. Pogi nga sana, kaso suplado naman. Ayoko na. Amen. Hindi lang nakamayan ni pastor, hindi lang na-chat ni pastor, pambira na yan, ayaw nang dumalo. That is fragile Christian. Infants. Amen po. Nandiyan pa po ba tayo? Sila yung mga, eto malupit Yung pabuka pa lang yung bibig mo, may mga shield na kagad sila. Teka lang, bawal kang magsalita. Sasama loob ko. Yan. Fragile Christian. Yung pabuka pa lang bibig mo, may nakasangga na kagad sa'yo. Kasi ganito, ganyan kasi ganyan. Kasi kaya di naman ako nakatugtog kasi ganito, ganyan. Pero pagdating sa ibang bagay, nagagawa natin Amen? Kahit nagsusugat-sugat na yung mga katawan natin, pambira, gagawin pa rin natin. Amen? Amen po, meron nga akong kakilala, pambira, namamagaan na yung kamay, nag-basketball pa Pero pagdating sa ministry, ang hirap. Amen. Palakpak po tayo sa Panginoon. Sabi po ni Bernard Baruch, most of the successful people I know are the one who do more listening than talking. Sabi niya, yung mga successful people na kilala niya, sila yung mga taong mas nakikinig kaysa magsalita. Especially na po kapatid, when it comes sa word ng Lord. Pakinggan po natin mga kapatid, never tayong makakalaya kung hindi natin pipiliing makinig at umintindi. Hindi po tayo makakalaya sa imprisonment ng buhay po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung imprisonment po natin. Personally, sa buhay po natin, kapatid, kung hindi po natin pipiliing umintindi at makinig intentionally, hindi po tayo makakalaya. Mananatili po tayo dyan. Anong mangyayari po sa atin? Pandak. Hindi infant magiging bansot na Christians. Amen po. Listening attentively is the key to growth and a vast understanding of God's will and His kingdom. So papaano tayo makakaiwas sa pagiging fragile Christian natin? Sinagot po ng Hebrews chapter 2 verse 1. Ang sabi po ron, we must. Ngayon meron po ba ako dyan? Wala? Okay. We must pay the most careful attention. Yun lang po ang sikreto kapatid. Para hindi po maging fragile Christian, sabi ng Hebrews chapter 2 verse 1, mismong yung author din ang sumagot, we must pay most careful attention. Kailangan iniintindi nating maigi. Palakpak po tayo sa Panginoon. It's not the hearing that improves life. Hindi po yung naririnig po natin ang mag-i-improve po sa sarili po natin o sa buhay po natin.
kundi listening. It is not the hearing that improves life, but listening. Palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya nga po, church, makinig para hindi mayanig. Ulitin ko, makinig para hindi mayanig. Number 2, verse 12 po, sa NLT versions ko naman po kinuha. Ang sabi po ron, you have been believers so long. Mga kapatid, ang kausap po nung author dito sa Hebrews, matatagal ng Christians. So ayun, sabi po, you have been believers so long. Ang tagal nyo nang nananampalataya sa Panginoon. That you ought be teaching others na dapat kayo na yung nagtuturo. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Ang tagal nyo na, sabi doon tatagalogin ko po, kapatid, matagal na kayong nananampalataya sa Lord, na dapat sana kayo ay nagtuturo na para sa mga baguhan. Pero kayo pa yung mas nangangailangan turuan ng basic teachings pa tungkol sa Word of God. Amen? You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Number 2, they are repeaters. Paulit-ulit. Sino po rito yung repeater po? Wala naman. May kakilalang nagre-repeat po sa high school, sa elementary, sa college. Wala po. Wala rin po. May kausap po ako. Baka wala na po akong kausap eh. Di ba ang hirap po yung pabalik-balik ka? Eto na lang po, pag naglalakad po kayo ng papel, pabalik-balik po kayo. Ang hirap po, madali. Pagka may aasikasuhin ka sa limbawa sa munisipyo, pabalik-balik ka. Di ba nakaka-stress? Pambira naman, oh. Nakapila na ako, magpapaserox pa pala ako. Kung kailan nandoon ka na sa pila, biglang hahanapan ka ng hindi mo namang nakuha. O di ba ang sakit? Parang gusto mo magwala, ipalo na lang kaya yung folder mo doon sa no? So ganun yung pakiramdam. Re-repeat ka na naman, uulit ka na naman, ang hirap, ang sakit. Pero dito sa part na to, kapatid, ang hirap maging repeaters. Amen. The author of this book analyzed and diagnosed that his fellow believers in Hebrews are not growing in faith. The most painful part of being Christian is that they are not listening, not pushing themselves to teach others. Dahil sila pa yung nangangailangan ng basic teachings. So ano nga po ba yung mga issues kung bakit yung mga Christians dito sa part na to, sa kwento po natin, ay hindi na nag-grow at nagiging repeater po sila. Number 1, letter A, is they should be teachers. Dapat sila na yung tagapagturo. Kaso ang nagiging problema, repeater nga sila eh. Experience nyo po, turuan kayo ng repeater. Makikinig po kayo. Ito magtuturo sa akin, pambira. Mataas pa ata 73 nito sa card eh. Hindi po tayo makikinig. Kasi repeater eh. Paulit-ulit sa basic. So don't get me wrong po mga kapatid Sabi naman po ng Bible, di ba meron po tayong fivefold ministry. Meron tinawag para magturo, magpastor, tinawag para sa isang misyon, tinawag bilang, anong tawag po ron? Ano pa po ba yung fivefold ministry? Prophets, apostles. May mga tinawag na ganon. May tinawag talaga na magtuturo. Pero kapatid, bilang isang disipulo ni Kristo, dapat nag-share na tayo, dapat nag-aalaga na tayo ng kaluluwa. Hindi ka man nagtuturo, pero at least nag-aalaga ka ng kaluluwa. Ikaw yung nagiging, tayo yung nagiging magandang halimbawa para doon sa tinuturuan natin. Amen? Or doon sa dinidisciple natin. But the point is, ang problema sa Hebrews na ito, hindi nila magawa yun. Why? Kasi sila pa yung nangangailangan turuan. Ang tagal na nilang mananampalataya. Amen? Dapat at least meron ng inaalagaan, pero hindi nila magawa eh. So pansinin po natin doon sa passage natin, in fact,
Though by this time, you ought be the teachers. Meaning to say, dapat matagal na silang Christians. Dapat, di ba, nakakapagturo na sila. Okay lang yung recent na convert na Christians eh. Pero ang problema kasi sa author, ang sabi doon, ang tatagal nyo na. Mga inugat na kayo dyan sa pananampalataya nyo, sabi ng author doon sa Hebrew Christians. Pero hindi pa rin kayo makapagturo. Kapatid, malaki ang problema natin sa pananampalataya kung ganito pa rin ang magiging sitwasyon natin. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi ko po kayo kinokondem. Okay? Grabe ka naman, pastor. Lupit mo. Ba? Hindi po. Tama naman po ang sinasabi ng Bible na may habag ang Diyos. Naiintindihan niya tayo. Tama po iyon. Pero may dapat po tayong gawin eh. Dapat po sinasadya po natin ang paglago. Amen? Yes, mabagal. Still may progress pa rin naman eh. Amen? Ipupus lang talaga. Amen po. Kasi naniniwala naman po ko na may mga iba't iba po tayong senaryo sa buhay po natin eh. May mabagal, merong mabilis. Pero ang importante, lumalago. Pero kapag wala ng paglago, kapatid, baka meron tayong problema sa sarili po natin. Some Christians asking and blaming themselves kung bakit hindi na sila lumalago. Kapatid, wag mo sisihin ang sarili mo kasi meron kang part doon kung bakit hindi tayo lumalago. Kasi may kailangan kang gawin eh. Ang problema, hindi natin nagagawa. Amen? Kaya hindi mo natin pwedeng sisihin. Maraming mga Christians na niniisipan ng iba. Hindi na ako lumago. Paano yung mentor ko? Hindi naman magaling magturo. Kaya kung di ako lumalago, paano yung pastor ko? Hindi naman magaling magturo. Hello? Kapatid, may part po tayo dun. Hindi natin po pwedeng isisi sa iba yung paglago natin. Amen? O sige, sabihin na natin, hindi magaling yung tagapagturo natin. Hindi na magaling yung nagdi-disciple sa'yo. Hindi na magaling magturo yung nagme-mentor sa'yo. Pero kapatid, tatanungin kita, may devotion ka ba? Baka nga lang ang prayer natin, pagkain pa, Lord, marami pong salamat sa pagkain. Amen. Pambira na yan. Seconds. Mayroon tayong part para lumago po tayo sa sarili po natin. Dapat po nating wino-workout po yun. Sabi nga po, wag po tayo manisi kasi choice natin kung bakit hindi tayo lumalago. So, hindi na intentional makinig. Ito malupit, maraming mga Christians, hindi na intention makinig, pambira. Ang gusto pang topic, John 3:16 pa. Puro salvation. Ayoko niyan, pastor. Ayoko ng prison epistle, pastor. Hindi ko alam yan eh. Ayoko ng mga ganyan-ganyan, pastor. Gusto ko salvation lang. Yung salvation pa, osas palabas. Nung tinanggap si Jesus, habang buhay na naligtas. Pambira. Mali pa yung interpretations when it comes sa Bible. So again, ang kausap po ng author dito sa Hebrews ay mga matatagal ng Christians. Hindi naman po pwedeng pagtuturuan po o papagtuturuin yung mga new convert Christians na which is dapat yung mga matatagal na. Kasi sila na yung nakakaintindi, sila na yung founded. Kaya lang po kasi, ang masakit na part po rito ay yung the original concept or recipient of this letter has become spiritual sluggish and mentally lazy. Sakto ka, long story short, mga tamad pong mag-aral. Amen. Sabi nga po sa Pinoy version, sa verse Hebrews 5:12, dapat sana by this time, teachers na kayo. Pero hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan ng mga basic lessons tungkol sa Word of God. So many Christians, even sa panahon po natin today, instead of assets, they are liabilities. Napapakinabangan na sana ng church, nakakatulong na sana sa gawain, pero still, they are liabilities. Letter B, they need tutors. Sila pa yung dapat pang tinuturuan. Amen? I'm not saying po na hindi na dapat po tayo magpaturo. Kahit ako po, na nakatayo po, may nagme-mentor po sa akin. Natuturuan po, kasi marami pa po kung hindi po nalalaman eh. Kaya nga po ako nagpapaturo kasi gusto ko pa pong matuto.
Amen? Magkaiba po kasi yung ayaw magpaturo sa ayaw magpaturo dahil ayaw niya, sa hindi nagpapaturo talaga. Amen? Pero again, mga kapatid, sino po rito yung may dinidisciple na o dinidisciplean po? Sino po rito yung minimentoran na? Taas po ang kamay. Yung may nagtuturo po sa kanila. Sige po, wag po kayong mahiya. Kapatid, malaking biyaya po yung nagtuturo po sa inyo. Pasalamatan nyo po yan. Alam niyo po, higit pa sa ginto at pilak po yan. Yung mga nagtuturo po sa atin. Ang problema lang po kasi, dito sa istorya po na to, yung mga repeaters nga po tong Christians na to eh. Mga matatagal na, pero sila pa rin yung lagi yung tinuturuan. Ang kagandahan po kasi dito sa atin, nakapagbuo tayo ng concept na ang tinuturuan bago. Amen? At yung mga matatagal po ritong mananampalataya, sila po yung tagapagturo. Amen? Kasi ako po naniniwala po ko, hindi Hebrew po itong church na to eh. Amen? Kasi we are disciples of Christ. Amen? Marami pong nagdi-disciple na rito. Amen? Ang problema rito sa issue na to, ay sila pa yung matatagal, sila pa yung tinuturuan. At ang the same time, paulit-ulit pa doon sa turo. So church, alam ko po na ayaw po natin ng repeaters. Tama po ba? Kausa pa po ba ako? Ayaw po natin ng repeaters. So papaano po natin maiiwasan yung pagiging repeaters po sa ating pananampalataya? Hebrews chapter 6, sabi po dyan, verse 1. Yan, pasensya na po, medyo naliitan ko po. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundations of repentance from acts that leads to death and of faith in God. Letter A po, para hindi maiwasan, is move beyond the elementary teachings about Christ. Push po natin. Push po natin sarili natin na ayoko na ng salvation, gusto ko Bible. History ng Bible, aaralin ko. Ano nangyari kay Jacob? Ano nangyari kay Abraham? Ano nangyari kay Paul? Sino ba si Jesus talaga? Si Jesus lang po nakilala natin. Si Jesus po doon sa may sabungan. Amen? Kailangan malaman po at maintindihan natin kung sino si Jesus Christ sa buhay po natin. Si Jesus ba talaga? May relationship ba talaga sila ni Mary Magdalene? May ganyang issue po eh. Ang tawag po dyan, heresy. Diba? Si Da Vinci po naglabas niyan. Amen po. Ay talaga bang ang issue ba talaga? Paborito pala ni Jesus si John. Iba pong John ha, hindi po John the Baptist ha. John the Beloved. Sino ba talaga yung laging kasama ni Jesus kapag nagpipray? Ganun po. Diba? Beyond the elementary teachings about Christ. Tatanungin ko, sino po ligtas dito? Taas ang kamay. Wala pong ligtas. Taas ang kamay po, wag po kayo mahiya. Ligtas po kayo. Amen. Bakit po? Bakit po kayo naligtas? Yes. That is basic eh. Diba? Kasi tinanggap ko si Jesus bilang Lord and Savior eh. Sabi ng Bible, He is the way, He is the truth, and He is life. Nung tinanggap ko si Jesus, may eternal life ako kasi siya yung life. Amen ba? That is elementary teachings po eh. Pero beyond that, ano pa po? Yun po dapat, push po natin kapatid. Okay, letter B is be intentional to be matured. Amen? So, maging matured spiritually po, hindi po hinihintay ang pagiging matured po. Listen to this po, hindi po hinihintay ang pagiging matured. Dapat ini-intention po nating gawin. So, any safe motion is forward, not backward. The regressions is not progression. So the only way to go is forward because Christ is better. So when we look, the overall concept of the Hebrew book ay mag-move forward sa Panginoon kasi nasa Kanya ang ganda na hinaharap ng bawat mananampalataya. May better walk sa Panginoon. There is no reason to go backward. Wala na po tayong dahilan para bumalik pa sa dati nating pamumuhay. Kasi na kay Kristo na po nakasalalay yung buhay natin at yung ganda na magiging buhay po natin. Amen po. Palakpakan po natin ng Panginoon.
Mga kapatid, Christians ka man, sabi ko kanina, o hindi, may dadaanan po tayong problema. Kaya lang ang kagandahan kasi, kapag ka ang Kristiyano dumaan sa problema, may Kristong maaasahan. Di ba may Jesus ka mapapagsumbungan, Lord, nahihirapan na ako. Anong gagawin ko, Lord? Lord, meron po akong karamdaman ngayon, hindi ako mapagaling ng tao eh. Ikaw ang magpapagaling sa akin. Amen? Naalala ko na naman po yung turo po ni Ate Zel. Shoutout po kay Ate Zel, nung Friday. Ang ganda po eh. Yung babae, Lord, pagalingin mo. Yung anak ko, sinasapian eh. Anong sabi ni Jesus? May rejection na ganap eh. Sabi ni Jesus, nandito ako para sa mga Hudyo, hindi naman para sa mga tulad niyong hentil. Pero anong sabi ng babae? Lord, ang aso nga kumakain kahit mumu eh. Ibig sabihin nun, Lord, at least gatiting lang, Lord, dahil sa pananampalataya ko. Makaranas lang, Lord, kahit nga kalahati na lang, pagalingin mo sa anak ko, okay lang eh. Parang ganun yung gustong sabihin ng babae. Pero anong ginawa ni Jesus? Pinagaling. Ang problema, minsan test po sa atin yan kung bibitaw ka o hindi. Amen. Kaya ka dumadaan ng pagsubok, actually, inaalaw ni Lord yan. Yung pagsubok na yan, katulad ni Job. Inalaw yan eh. Kasi diyan mapapatunayan kung talagang matindi kapit mo at solid ang pagkapit mo sa Lord. Amen. Amen. Ganito rin din po sa sitwasyon po natin. Dapat intention po natin na mag-matured po tayo bilang mananampalataya. Kasi kung hindi po tayo magmamatured, kapatid, sa isang kilos lang ni Satanas, magigiba ka. Di ba? Again, meron pang isang illustration sa Bible, di ba? Yung, ano ba yan? Yung dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung wise builder tsaka foolish builder. Yung wise, nagtayo sa batuhan. Yung foolish builder, nagtayo doon sa buhanginan, malapit sa may dagat. Sabihin na natin ganun. O, nung dumaan yung bagyo, sino unang natibag? Alin po? Yung nagtayo sa buhangin, kasi walang pundasyon eh, walang matibay. That is the illustration of this. Kailangan maging solid rock po natin si Jesus. Kaya nga di ba, sabi po, si Jesus po ay firm foundation. Dapat si Jesus ang firm foundations ng life po natin. Without Jesus, you can do nothing. We can do nothing, kapatid. Mahihirapan tayong bumangon ng ikaw lang. You need Jesus, kaya wag mong nang pakawalan si Jesus. Kay Kristo mo lang makikita ang liwanag, buhay at katotohanan. Kaya nga sikapin po natin maging matured. And lastly, pangatlo po. Overtime na po ba ako? Hindi pa naman. Number 3 and last. Sabi po ng verse 12 till 14 po, sabi po dyan, in fact, though by this time, you ought be the teachers, you need someone to teach you. Yan. The elementary truths of God's Word. All over again, you need milk, not solid food. Verse 13. Yan. Sabi po ng verse 13, yan. Anyone who lives on milk being still an infant is not acquainted with the teachings about righteousness. Verse 14, yan. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Ulitin ko po ang ganda po ng sinabi ng 14. Yung mga kumakain na ng solid food, sila na yung mga natitrained na. Tinrain nila yung sarili nila para malaman ang tama sa mali. Amen? So kaya nga po ang 3 natin, they are still infant. Ito yung issues ng Hebrew Christians. Meron po akong ipapakita po sa inyo. Gusto nyo po ba ng magic? Joke lang po, di po ako magmamagic ba? Tatawagin ko lang po yung assistant ko po. Ayan. Liga na, big boy. May papakita po ako sa inyo. Kayo po ang huhusga po
Kasi yung gamit natin na. Ah. Nakikita po ninyo, dito ka sa camera para kita ka rin nila. Pogi po, no? Maganda yung pangangatawan. Tapos meron pong ganito. Ano po mapapansin po ninyo? Meron pong, ano tawag po rito? Bib po ba? Bapera. Tama po. May ganito. Kung makikita nyo po si Big Boy na may suot na ganyan, ano po ang una-una po ninyong mapapansin? Ano po? Parang, parang may toyo or something po na ganyan. Eh kung halimbawa po, padededehin ko po siya. Ano po mapapansin po ninyo? Ano po? Bonjing. Maganda po kaya sa edad po niya na makita po ninyo may ganyan siya naglalakad tapos dumidede po. Sige, naklakad ka tapos dumidede ka na. Sige nga na, yan. Ikot lang, ganyan. Isang ganun lang. Ano po mapapansin po ninyo? Sorry. Kay Elia kasi yun. Ayan. Ano po ang mapapansin po ninyo? Pangit? May mali. Okay po bang tignan? Palakpakan po natin si Big Boy. Thank you so much, ha. Pinatawa ko lang po. Pero may mali. Tama po ba? Ang una-una natin magiging impression, yan, katulad po ng banggit po ninyo, may toyo. Ang gara naman nito. May mali. Sabi nga po ng iba, bonjing. Diba? Kapatid, yan yung gustong sabihin ng author sa Hebrews. Ang sagwa. Amen? For how many Christians, tapos ganun pa rin ang itsura natin? Ang pangit. Amen? So, nakita po natin, brain nyo po, matanda na, dumededify. Ilang taon na si Big Boy? Tapos ganun po yung kanyang action. So, hindi po siya kaaya-aya ang tignan. Same thing with our Christianity o Christian faith. Ang problema sa mga Christians, ayaw na pong lumago. Kapag ayaw po lumago, magiging bonjing po tayo. Amen? Amen po. So what is the danger of being infant Christians? Una, they are not growing. They are not grow. Ikalawa, they not understand. Yun nga po, hindi sila marunong umintindi o ayaw lang nilang intindihin. Amen? They are continue. Itong masakit, they are continue to commit sin. Wow. Hindi po ako nagsabi po nito yung Bible po. Kung bakit nagiging bonjing ang isang Christian, still they are committing sin. Christians tayo pero lamang pa din. Ito po marami pong mananampalataya na laman pa rin ng mga issues. Maraming mga Christians na laman pa rin ng issues. They are vulnerable to attack the devil. So okay lang kung bago tayong mananampalataya, maiintindihan. Pero yung matagal na Christians, tapos ganun pa rin, kapatid, baka hindi ka na nag-grow. Baka hindi na tayo nag-grow. Naging infant na po tayo. Nakakalungkot, but we still infant. Yung ika-apat po, they are not used by God any longer. Kapag ka infant Christians ka, hindi ka na magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Unti-unti ka nang mawawala. Unti-unti na tayong mawawala. Unti-unti na tayong maglalaho na parang bula. Amen? How to distinguish po the infant and mature Christians? By their choices sa buhay. Yung pinipili po nila. Sabi ng Hebrews, di ba, doon sa verse 13 to 14,
Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teachings about righteousness. 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Infant Christians is not acquainted. Ulitin ko po is not acquainted with the teachings of righteousness. Sa mga infant Christians, ang righteousness, ang katotohanan, ay nakakatolero sa tenga nila. Kapag naririnig nila yung teachings ng corrections when it comes sa Bible, ayoko niyang pakinggan. Dumudugo tenga nila. Amen. Or, hindi na nila, hindi na lang nila iintindihan, magpapatay mali siya na lang. Pasok rito, labas doon. Hindi ka lalago, hindi tayo lalago pagka ganun. Hindi tayo magmamature. Kaya nga makikita at makikilala sila, yung mga infant Christians, through dun sa decisions na ginagawa nila. Lagi nilang hinahanap kung ano yung mas okay sa buhay po nila. Amen po ba? Ay, hindi, okay ako dito. Pero kahit naman alam na mali na nila yon, o alam nilang mali yun, yun pa rin ang gagawin nila. Amen? Mas pinipili nila yung alam na mas okay sila at mas komportable sila kesa doon sa tama. Ang linyahan ng mga infant Christians is this, nandito na ako di tuloy ko na. Eto naman yung judgment nyo sa akin di gagawin ko na lang. Amen? Hinuhusgahan nyo na ako di itutuloy ko na lang. So instead na i-correct at lumakad sa corrections, ang gagawin nila, magagalit pa sila sa iyo. Tinama mo na, galit pa sila. Parang lang yung nagpapautang Pinautang mo, pag siningil mo, sila pa galit. Amen. Ganyan po ang infant Christians. Kino-correct mo na, bakit ba may corrections? Hindi naman para pag-power trip Hindi naman para pagtripang ka. Hindi naman para kuhanin ka Di ba? Kaya ka kino-correct kasi may concern yung tao sa'yo. Kaya tayo kino-correct kasi ayaw ng tao na mapahamak Kasi mali na nga yung nangyayari sa buhay natin Tapos, magagalit pa tayo. Amen po? Ang baby po, na-observe, di ba, sino po yung mga may baby po rito? Taas kamay. May kausap pa po ba ako? O bata na lang po, bata. Apo, pamangkin. Di ba po ang bata, pag may nakita, susubo, tapos tatapon. Tama po ba? In short, makalat sa bahay ang bata. Ang infant Christians, makalat po sa buhay. Sila po yung nagkakalat. Amen? Yung mga bata, di ba mga malilikot po yan? Takbo dyan, takbo rito, takbo doon. Amen? Prone sila sa pain, sa sakit, sa disgrasya, sa aksidente, at kung ano-ano pa. Church, hindi po madaling mag-grow sa faith. Ang mga infant Christians po, sila po yung prone sa pain. Sila po yung mga prone sa sakit. Sila po yung mga prone sa disgrasya. Sila po yung mga prone sa aksidente at kung ano-ano pa. Ulagin po, tulad ng isang bata, ganyan din po ang infant Christians. Prone po sila sa atake ng demonyo at vulnerable po sila ron. Mayayanig talaga sila kasi hawak na po ni Satan yung buhay nila Kasi nga, walang firm foundation. Amen? Amen po ba? So, sabi ko nga po, hindi po madaling mag-grow sa faith, pero kaya. Pwede pong sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi madali mag-grow, pero kaya. Kaya naman po Amen? Kaya po. So magsilbing magandang halimbawa po tayo sa pamilya. Church, listen to this po. Hindi po ako nagsisermon.
Hindi po ako kinokondem po kayo. Kasi lagi pong ang hindi, nagko-condemn ka naman, wala ka ng grace, kapatid. Kung aaralin po natin ang Bible, yes, matindi po ang habag ng Panginoon sa atin. Kaya nga po tayo niligtas eh. Pero wag po nating kalilimutan na ang Diyos po ay Diyos din ng batas. Ang Panginoon, siya po ang huling hukom eh. Amen po? Eschatology po yan. Siya po ang huling hukom. Siya po ang magbubukas ng mga 7 bowls at 7 scrolls ng kalangitan para ibagsak yung sumpa sa mundo. Si Jesus po yun. Tinutukoy po dun. Amen? Pero para sa kanino po? Sa mga taong hindi na nagsisi. Sa mga tao na po na hindi nagrepent. Sa mga tao, again, ulitin ko po, church, apektado po sa plague na yon. In the last days, yung mga Christian infants. Yung mga hindi na nag-grow. Sabi po sa Matthew, ang sangang, ang sangang hindi namumunga, puputulin at gagawing panggatong, susunugin. Gusto po ba natin yun? Tanong po, gusto po ba natin? Church, it's time to mature Christian. Amen? Sa mga nanay, sa mga tatay, maging magandang halimbawa tayo sa pamilya po natin. Kung tayo po yung maging haligi ng tahanan, maging haligi din si Kristo sa tahanan. Kausap ko po yung mga tatay po. Mga tatay ko sa Panginoon. Pakita po, walang tatay po. Pakita po natin si Jesus sa bahay po natin. Yun. Thank you. Thank you sa nag-amen na yun. Sa mga nanay, tayo po ilaw ng tahanan. Pagningingin po natin si Jesus sa tahanan po natin. Sa mga anak, eto na naman. Sa mga anak, kabataan, maging maayos tayo sa pakikipag-usap sa ating magulang. Oo, many of us here, hindi nakaka-experience ng maganda sa kanilang magulang. Pero baliktarin mo man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Anong dapat mong gawin? Ipakita si Jesus sa buhay mo. Sabi nga, di ba, pag binato ka ng bato, batuin mo ng sama mo na ng cheese whiz para mas maganda. Diba? Sumunod. Mga anak, taas po kamay ng mga anak. Sunod tayo. Kung anong sinabi ng magulang natin, sunod tayo. Sundin natin sila. Magpakita tayo ng magandang halimbawa. Huwag po tayo yung kinatitisuran pa ng pamilya natin. Amen po. Hindi yung ikaw pa yung promotor ng kung ano-ano sa pamilya mo. Amen po. Tayo pa yung mayroong problema, tayo pa yung nagiging sakit ng ulo ng mga magulang natin. Pakita natin, sino ba pinaglilingkuran po natin? Again, ito po yung applications po natin. Sa lahat po ng binasa po natin, sa lahat po ng inaral natin, taas lang po ang kamay. Gusto ko po magtapatan po tayo mga kapatid. Huwag po na tayong Sino po rito subjected sa ganito pong portion? Sige po, taas po kamay. Minsan po ganyan. Infant. Merong problema po. Ako lang po. Sige, ako na lang po. Ayaw pong magtaas ng kamay eh. It's time. Ito na po yung panahon para palayain mo sarili mo sa ganyan. Amen po. Ulitin ko po huwag po tayong maging laman ng issues sa pamilya natin, sa community natin, even sa church na ginagalawan natin. Mga kapatid, sa oras po na ito, kung tinatamaan ka, pwede bang itaas mo kamay mo? Kung tinamaan ka, taas ang kamay.
Again, I'm not condemning you. I just want to open your eyes. And you need change. Lahat po tayo may change. At ayaw po natin na mag-stay tayo dyan. Tama po ba? Sa mga nagtaas po ng kamay, ayaw naman po natin yan di ba? Kailangan po natin, push po natin. Okay po? So mga kapatid, ito pong word na ito, na pinasasabi po ng Lord sa atin, we are subjected of this. Sa panahon po natin ngayon, modern Christians, modern din po ang pagiging infant po ng pagiging Kristiyano. Lahat po tayo ay dumadaan dito. Okay lang na maging bata, pero in a good ways naman. Di ba sabi ng James, kung di po ako nagkakamali, di ba? Maging bata, maging sanggol tayo na kinasasabikan ng gatas, which is the Word of God. Sabikan po natin yung salita po ng Diyos. Amen? Kasi kasabikan po natin. So today po, nais ng Panginoon na lumaya po tayo. Sino po gustong lumaya sa issue ng buhay po nila? Taas ang kamay. Wala po talaga. Wala po siguro kong kausap. Si Jesus na lang siguro kausap ko. Kapatid, hindi ko po alam kung ano po ang issue. Kahit ako po, may sarili po akong issue. Kahit, alam niyo po, nung inaaral ko po ito, halos lumubog po ako sa kinauupuan ko. Ulitin ko po, lagi pong sinasabi ni Pastor Ray, na every time na mag-aaral po kami ng salita ng Diyos, kami ang una-una pong nilalatigo sa katawan po namin. Kasi nagre-reflect po ito sa amin. Kasi we are subjected from the sin din . Again, wala pong perpekto, pero pinipilit po naming mamuhay ng tama. Kapatid, hindi lang po para sa amin ang salita ng Diyos, maging sa inyo rin din po. Kapag hinagupit ka, magbago. Mga nanay, tatanungin ko po kayo, bakit nyo po pinapalo yung mga anak po ninyo? Bukod sa matigas ang ulo, ano pong gusto nyong mangyari? Ano po ang ibig sabihin ng palo sa inyo? Disiplina. Yes, reflection. Na kailangan mong ma-realize na nagkakamali ka. Na kailangan mong maintindihan na, Lord, mali po ako sa aspetong to . Kaya tayo pinapalo ni Lord through His Word. Kasi gusto ni Lord magbago tayo. Kaya tayo pinapalo ni Lord sa Word na ito kasi gusto ni Lord lumago ka. Gusto ni Lord lumago tayo pare-pareho. Amen? Every time na pupunta tayo ng Sunday, puro na lang tayo salvation, John 3:16 pa gusto. Hindi po ganun. Again, church, 3 bagay po na issues ng Hebrews. Hindi po sila nakikinig. Bakit pa rin po sila fragile Christians? Bakit maraming mga Kristiyano ang fragile pa rin sa faith nila? Because they are not listening. Hindi sila marunong makinig. At nakikinig man sila, hindi nila pinakikinggan at iniintinding maigi. Second point, they are repeaters. Kapag hindi ka marunong makinig at hindi mo inintindi, uulit-ulit ka. Marami po akong mga kasamang teachers po. Sino po yung mga teachers? Taas po ang kamay. May mga guro po rito. Di ba po ang estudyante na kapag ka mahina at hindi nakikinig, anong ginagawa? Binabagsak. Pauulitin. Uulit ka ulit next year. See you. Tama po ba? Kaya lang may habag po yung DepEd . Kaysa maging sakit daw ng ulo na lang nila, sige, bahala ka na. 75 ka na. Pero si Lord, hindi po ganun . Kasi ang gusto ni Lord, maging maayos po tayo. Amen? At yung pangatlo, ano po yung pangatlo? Ano po yung pangatlo po? They are still infant. Pag hindi po tayo nakinig at hindi po natin inintindi ang God's Word, kapatid, re-repeat ka. Paulit-ulit ka sa cycle ng pananampalataya mo. Hindi mo maiintindihan kung talaga sino si Jesus sa buhay mo. At paulit-ulit ka sa ganon, still magiging bata ka pa rin. Decades ng pananampalataya natin, still ganun pa rin po yung learnings natin when it comes to Word of God. Mahirap po yun. Kapatid, I will encourage you. I'm begging you. Magpakalago po tayo sa Panginoon.
Ayusin po natin yung pagiging infant sa sarili po natin as bilang Christians. We are chosen generations. Di ba may kanta po niyan? Tama po ba? Diba? We will serve the Lord. Diba? Pinili po tayo eh. Kasama po tayo sa pinili, kapatid. Yes, totoo po, ang tunay na pinili po ay bansang Israel. Pero dahil sa pananampalataya po natin, you are chosen. And sabi po doon sa last part ng kanta, we will serve God. Tatayo po tayo. Bibigyan ko po kayo ng at least 1 minute. Please, church, kausapin niyo po yung sarili po natin. Huwag po kayong magmasid. Huwag po kayong mag-alala. Di po ako aalis po rito. Kausapin niyo po si Lord. Lord, kung ako po ay nagiging infant sa aking pananampalataya, patawarin po ninyo. Sige po, kausapin niyo po si Lord. Yung naririnig po ng tenga po ninyo, buka po ninyo yung inyong mga labi. Huwag po kayong mahiya. Kasi di ba si Lord gracious God naman? Ang Panginoong Jesus gracious God eh. Sabi nga eh, sa mga taong lumalapit sa Kanya, agad niya naman tayong patatawarin eh. Agad naman tayo makakabalik. Pray po tayo, kapatid. Kausapin po ninyo si Lord. Pabago po natin yung ating mga sarili. Kung meron tayong infants, meron pa tayong issue sa buhay, kapatid, bago. Again, this letter of Hebrews ay extended po hanggang sa atin po ngayong generation. Kung bakit po natin siya inaaral? Kasi gusto niyang Panginoon na mabago po tayo. We need changes, kapatid. Huwag ka na magpakulong sa mga kumukulong sa buhay po natin. Kasi hindi ka naman bilong sa sanlibutan. Hindi ka bilong kay Satanas. Bilong ka sa Panginoon. Tama na pagiging isip batang Kristiyano. Bago na po tayo. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa oras po na ito at binigay mo po ng word na ito. Yes po, Lord, na ang salita mo, Panginoon, ay katulad ng isang espada na parehas po ang talim sa magkabila. Natutusok sa aming puso at babaon sa aming mga buto. Masakit, pero ito po yung breakthrough na hinihintay po namin. Lord, magpapatama po kami, Panginoon. Hindi po kami iilag, Lord. Kasi alam po namin na ito pong teachings na ito, dito po kami lalaya. Lord, sa mga nagbigay po ng buhay, Panginoon, sa mga nag-alay po ng buhay po sa inyo, sa mga nag-repent po, Panginoon, sa mga naging seryoso sa word mo ngayong oras na ito, Lord, sa mga nakinig, nakaintindi, Panginoon, at gagawin, O Lord, yung word mo, please, O Lord, maranasan nila yung paglaya po nila sa kanilang mga buhay. We are not going back, O God, sa old ways po namin. Di na po kami babalik sa dati naming buhay. Kasi ang mabuhay kasama ka, yun ang pinakamasarap na buhay na mararanasan namin dito sa lupa. I pray, Panginoon, pinapanalangin ko po ang bawat mananampalataya, online and on-site today, O Lord God, na kumilos ka sa buhay po nila. Kumilos ka sa puso nila.
Yung mga Lord, mga nagbukas ng puso po nila, yung mga nagbukas po ng isip po nila, O Lord God, yung nagbukas ng tenga nila, O Lord God, sa mga oras po na ito, na handa pong palayain ang mga sarili nila, Lord, maranasan po ang paglaya po sa kanila. Maging sa abang lingkod mo, Panginoon, Lord, kami po ay nagpapakumbaba at nagsusumamo dahil hindi po namin kayang mabuhay nang wala ka sa aming buhay. Kaya naman, Lord, sama-sama po kaming lalago, mananampalataya, kahit anuman ang problema, anuman ang sitwasyon ng aming buhay, Lord, mapapagtagumpayan na namin po ito. Kasi kasama ka namin, Lord eh. Kasi ikaw yung Diyos na malakas. Ikaw lang po, Lord, ang malakas, Panginoon. Ikaw lang po yung Diyos na kayang gumawa ng himala sa aming buhay. Lord, there's a miracle after the obstacle, O Lord. Meron pong milagro sa panahon po ng mga problema at issue po sa buhay po namin. Kaya nga po, binubukas po namin ang aming puso, ang aming isip, O Lord God. At the same time, Lord, meron pong changes na magaganap sa mga oras po na ito. Marami pong salamat. Bless them, Panginoon. Pagpalain ninyo po sila ng mga nakinig at patuloy na makaranas po ng breakthrough sa buhay po nila. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po.